Bumili ka ng lupa pero tax deck lang? Nako, safe ba yan? Sasagutin ko po yan sa dulo ng video na ito. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin ng tax declaration? Tax declarations are not conclusive evidence of ownership. The best proof of ownership is still Torrens title o ito yung tinatawag natin na titulo na galing sa Registry of Deeds. Tax declarations merely indicate a claim of ownership. So parang kiniklaim lang natin yung ownership pero hindi ito solid na proof ng ownership. Tandaan po natin na meron tax declaration ng land at meron ding tax declaration lang ng improvements. At meron ding tax declaration ng both land and improvements. Ngayon, para makasigurado po tayo na safe ang pagbili ng property ay kailangan natin ng iba yung pag-iingat o yung tinatawag natin na due diligence. Ito po yung mga dapat nating malaman. Una, kailangan nating malaman kung gaano nakatagal in possession ang nagbebenta sa iyo ng property. Pangalawa, ang seller ba in possession is in the concept of an owner. Baka mamaya ay isa lamang siyang caretaker ng property. Pangatlo, ang property ba is alienable, indisposable? Malalaman po natin ito sa DNR. Pwede po tayong kumuha ng certification na A&D ang property. Pang-apat is kumuha ng latest certified true copy of tax declaration. Makukuha nyo po ito sa assessor's office at tingnan ang buong detalye sa tax declaration. Makikita nyo dito ang owner at ang kanyang address. Makikita nyo dito ang technical description. Ito nga ba ay alienable and disposable at magkano ang assessed value ng property. Panglima is alamin ang identity ng seller. Humingi po kayo ng mga ID para malaman nyo kung ang nagbebenta ba sa inyo ng property ay siya nga ba ang nakalagay sa tax declaration. Pang-anim is i-check ang actual location, boundaries, and size ng property na ibinebenta sa inyo. Alamin kung yung nakalagay nga ba sa technical description ay siya nga ba yung property talaga na ibinebenta sa inyo. At makakatulong po sa inyo dito ang geodetic engineer o surveyor. Kailangan mo rin mag-conduct ng investigation, baka naman mayroong ibang claimant ang property. Pwede kang magtanong sa barangay o kaya ay sa mga tao nakatira na malapit sa property na binibili mo. Alamin mo rin sa assessor's office, baka naman meron pang ibang tax declaration sa property na binibili mo. Nangyayari po kasi na sa isang property ay merong multiple na tax declaration. Tingnan din sa DNR, baka naman meron siyang pending na free patent application. At makakabuti rin na magpunta sa Registry of Deeds to check kung wala nga ba talagang titulo ang property na binibili mo. Ngayon, balikan natin ang tanong, safe nga bang bumili ng lupa na tax declaration lang ang papel? Sa totoo lang, pagdating sa investment, wala naman talagang risk-free, lalo na kung lupa ang pinag-uusapan. Kaya, ang kailangan natin gawin ay ang iba yung pag-iingat o yung tinatawag natin na due diligence. Ngayon, kung ready ka nang bumili ng isang lupa na tax declaration ng papel, ang tanong, kailangan mo bang magbayad ng taxes sa BIR? Pangalawa, kailangan mo bang itong i-register sa Registry of Deeds? Sasagutin ko po yan sa susunod na video. Kaya, please don't forget to follow Broker Nelson of Homes Realty. See you po sa next na video.